Handa na raw maging state witness si dating Congressman Zaldico para palakasin ang impeachment case na inihain sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si MJ Mondihar sa report. Inisa-isa ng grupo ng mga dating kongresista, abogado, mga retiradong general at iba pang personalidad ang mga paglabag na umunoy ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa saligang batas. Kabilang dito ang questionableng pag-release ng unprogram appropriations sa national budget. Itong unprogram allocation can only happen kung merong extra fund. Pero kung titingnan nyo, yung mga saro na nirelease ng ating Pangulo, February 27, 2024, 807 million. February 27, 2024, 394 million. February 27, 2024, 462 million. Pebrero pa lang. Wala pang ang revenues. Ito na po, ang unprogram allocation hindi na ho makakailan ng presidente kasi siya mismo ang kasama para sabihin may extra revenue at i-release niya ang pondo para dito. Alam nyo, yung unprogram appropriations cast a big shadow on the budget since 2023, kasama yung 2024 and 2025. Dahil ito ay walang clear financing sources, sa palagay namin, unconstitutional ito. Kinikasyon din ng grupo ang alegasyon ng drug use ng Pangulo. Ayon sa kanila, mismong kapatid na ng Chief Executive na si Senator Amy Marcos ang nagsabing gumagamit umano ng cocaine si President Marcos Jr. Sa Pilipinas, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit at pagbebenta ng illegal drugs na may kaparusahang kulong. Noong rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap ho nun bilang kapatid para sabihin mo yon. Galing mismo sa kanyang kapatid, kay Amy. These are personal knowledge of the use of cocaine. At ito ay labag, a betrayal of public trust because he executed an oath of office. Kasama rin sa grounds for impeachment ang tinawag ng grupo na extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon sa kanila, pinagkaitan ng due process ang dating presidente nang ipadala sa dayuhang hukuman. The respondent Ferdinand R. Marcos Jr. culpably violated Section 2, Section 1, and Section 6, Article 3, the Bill of Rights, respectively, of the Constitution, in causing the arrest, detention, and rendition of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court in The Hague, Netherlands. These are fundamental rights guaranteed to every citizen of the Philippines, regardless of positions. Sa kaparehong press conference ay sinabi naman ni former Congressman Mike Defensor na handa raw na maging state witness si ex-Congressman Zaldico. Gusto raw ni Co na patibayin ang kanilang impeachment case at ilahad ang mga detalye ng umunoy pangungurakot sa national budget. Nung malaman ni Zaldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo't malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Si Zaldico ay naging chair ng makapangyarihang House Committee on Appropriations noong si late Representative Martin Romualdez pa ang Speaker of the House. Ang sabi niya, nung nasa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan niya at inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Kasama siya sa isang conspiracy. The conspiracy to commit crimes of plunder. So, kapapaniwala ang sinasabi ni Zaldico. Samantala, nanawagan ng grupo sa taong bayan na bantayan ang issue dahil nakikita nilang ilulusot ng Kamara ang naunang impeachment case na isinampa laban sa Pangulo. Si Attorney Andre De Jesus ang unang complainant at endorsed ang reklamo ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ayon sa grupo, mahina ang reklamo ngunit ito raw ay tinanggap upang matrigger ang one-year bar rule sa impeachment. Layunin umano nito na hindi masampahan ng bagong reklamo ang presidente sa 2027, isang taon bago ang 2028 presidential elections. Ang gagawin nila sa Monday is bibilisan nila kasi nasa office na ng speaker yung first nasa unahan na, no? But I'm saying this para ma-preempt.
nasa office na nung speaker. See? So, nauna na sila. Anong gagawin nila? Ikakalendar na nila doon sa order of business. So, nauna na sa calendar. Yung sa amin, yahabol pa lamang. Pag yun na-i-refer sa Committee on Justice, there you are, it is initiated. Ito po ay complaint ng Pilipino na naghihikahos. Pilipino na dinaya at pinagkait ng magandang kinabukasan. Pilipino na ninakawan ng pera. Umasa naman ng grupo na susuportahan ng masang Pilipino ang panawagang accountability sa administrasyon. Magpupulong naman sila sa darating na weekend para pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang, lalo pat magbubukas na ang regular session sa Kamara sa darating na Lunes. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kung Maha, MJ Mondeja, SM9 News.